Una po sa lahat, ako ibabati mo sa inyo ng magandang hapon sa inyo, no? Tanong ko lang muna sa inyo, para sa inyo kaya, ano bang pinaka nakakatakot ba sa tatlo na ito? Pag-ibig ba, utang sa pera, o kamatayan? Sa'yo, ano bang pinaka nakakatakot dyan at bakit? For me, kuya, mas nakakatakot yung love. Kasi, Bakit? syempre, pag alam mo kung saan ka mapupunta, pag may pananalig ka kay Lord, alam mo kung saan ka mapupunta. Pero kasi pag nagkamali ka sa love, syempre, regrets mo na yan habang buhay. So, yeah, for me, mas nakakatakot ang love. Sa tingin mo ba, mahirap bang magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Yes, kuya. Kasi ngayon, ang bilis na lang mag-manipulate ng tao. Ang bilis mong maloko. Depende sa'yo kung magpapaloko ka talaga. Pogi. Ganon. Hindi, depende lang, kuya. Kasi, wala. Ngayon kasi, parang ngayon kasi madalis nang makakuha yung mga tao ng wait lang. Ito lang. I mean, kuya, ngayon kasi mabilis na oo yung mga tao kapag saglit lang naligaw, tas kapag panakitaan ng basic human decency, yun, hulog agad. So, yeah, hindi katulad dati na liligawan pa yung parents, nahaharana, so yeah. Okay, ganito, curious lamang ako, no? Ano bang gusto mo sa isang tao? Uy, sa isang syempre God-fearing, and family-oriented kasi syempre gusto ko yung gano'ng malapit sa pamilya. And of course, may respeto sa akin. And sa lahat, hindi naman ako ganun kasilosa kahit, syempre pag may natumbang babae, pipigilan ko ba naman na magtulungan? So, ayun, ganun yung mga ideal type. Parang mga nakikita ko lang ito sa mga social media ito, no? Pero naintindihan ko pwede mangyari yan sa totoong buhay, no? Pero ganito lamang, no? Sa tingin mo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Base sa nakikita mo sa paligid. Hindi, kuya. Bakit? Kasi lalo na ngayon, ang government ay sobrang lala ng ginagawa nila at hindi na talaga, parang hindi na makatao para sa, syempre, sa mga mamamayan, sa mga nagbabayad ng buwis. Tapos sila na mga kahit wala silang tinatrabaho, mga ilang months na, so tuloy-tuloy yung bayad nila. Paano naman yung mga nagtatrabaho ng patas, kumakayod talaga. So, ayun, unfair talaga sa mga mayayaman at mahirap. Naintindihan ko naman, no? Paano kung naman bigyan naman natin ng ibang senaryo? Kunwari meron tayong kukuparang dalawang tao, huwag kayong mag-alala, wala kang kinalaman nito kasi ito talagang aking example. Itago natin sa isang mabuting tao at isang masamang tao. Ang mabuting tao, may isang kanyang ugali, may isang kanyang karakter, green flag na nga, pero ang problema siya ang laging sinasaktan. Siya ay laging hinihiwan sa ere, laging heartbroken, at lagi na lang siyang inaapi ng mga masasamang tao. At itong masasamang tao na to, kung saan masama na yung ugali, kitang-kita ang pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Pero ito pa mas mabigat. Yung mga yon, mas dumadami pa ang kaibigan. At marami pa doon ay nagkakajowa pa kahit red flag na ang ugali nila. Nakikita mo ba ang ganyang trato na yan sa totoong buhay? Yes naman, kuya. Ba't gano'n ang mga tao? Ewan ko rin kasi depende. Kung yung mabait na yun, mabilis magpaloko, syempre, kasalanan niya na yon. Or, pwede namang hindi, na gano'n lang talaga kalambot yung puso niya sa mga tao. Pero yung sabihin na natin na kung choice ba nila yon, siguro merong part na oo, merong part na hindi. Kasi depende sa perspective ng ibang tao. Ganito lamang yan, no? Naawa ka ba sa mga mabuting tao? Yes. Sa tingin mo, karapat-dapat bang mahalin ang mga mabuting tao? Yes naman. Kasi ganito yan napakasimple lang naman. Di ba lahat po tayo nung tayo bata pa, di ba tinuruan tayo, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, hindi ko man nila iisipin na gaganyan kanila o babastusin kanila, for example. So totoo sila mapapahiya kasi alam nilang mali ang ginagawa at hindi ito magbabackfire na para magiging opposite. Kaya nga lang, sa panahon ngayon, ibaliktad na. Isang taong gumagawa ng mabuti, sa mata ng iba, masama na. Pag isang tao gagawa naman ng masama, parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin mo ba yun? Yes. Yun kasi yung problema Kung ano daw nauuso, sa mata ng iba, ay okay lamang.
Pero hindi na naiintindihan, hindi lahat ng bagay ay tama. At sino ba nagdudusa dito? Lahat po tayo. Kaya sa totoo, parang hirap naman talaga ito o parang hindi patas talaga ito. Kasi imagine mo, may mga tao na wala nang hinangad kundi meron silang mahanap na makakasama, may magmamahal for example. Pero problema, nagiging pahirapan dahil lang sa mga ganyan na yan. No? Yes. Ngayon, para mas lalo nyo maintindihan yan, sundan nyo lang yung aking mas madadali kong tanong. Tanong ko lamang sa'yo. Ikaw ba isang mabuting tao po? Um, yes. Kasi, parang for me kasi kuya, depende yan sa kung paano mo nakakasama yung mga tao. Kung mas makikilala ng lubos, syempre, meron naman ako mga good sides. Pero kapag yung mga... paano ko ba sasabihin to? Syempre, hindi naman laging good sides. Meron din naman mga bad sides katulad ng, paano ba? Pagiging madamot, mainitin ng ulo, mabilis magalit, ganun. So, hindi laging perfecto. Walang perfecto talaga. So, masasabi ko naman na may mabuti akong puso. Okay, kunwari i-grade mo daw sarili mo from 1 to 10. 1 daw, masama daw ko yung tao, or 10, sobra daw ko yung mabuti. Saan niyo po ilagay sarili niyo from 1 to 10? I believe, bilang ako sa number 7. Para sa'yo. Ano ba sabihin ng mabuting tao para sa'yo? For me, mabuting tao. Kasi hindi lang naman sa paggawa mo ng mabuti, syempre sa pagmamahal mo rin sa mga kapwa mo. Tapos, sa pagtulong, mga ganon. Pero, pipiliin mo pa rin yung tao na hihingan mo ng tulong. Kasi, syempre, minsan, iba pa rin yung sinasabi behind your back. And, isa pa sa pagiging mabuting tao is, siguro yung pagiging transparent mo. I see. Mahilig ba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Pero nagsasearch ka naman kay Google or kay AI kung hindi mo alam isang salita. Yes naman po. Okay, bigyan kita ng konting kalaman, no? Alam mo ba, sabi sa dictionary po, para masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala kang ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan ng tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga sasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga katanungan to. Halimbawa lamang, kayo ba ba'y nakapagsinungaling po sa talan ng buhay niyo po? Oo naman. Yan ang problema, lahat po tayo guilty. Kasi yan ang matututo isang bata, ang magsinungaling. No hesitation. Kaya nga, ito, kayo ba ba'y nakapagnakaw ng pera o gamit sa talan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang, mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo nang binalik, or nungopia ka, o nungopia ka sa exam or quiz sa talan ng buhay niyo po. Yes, kuya. Imagine mo lang kunwari ha, nandiyan yung station sa di kalayuan. Baka sa totoong buhay, natatay nasa kulungan na. Sa kaso ng pagnanakaw ng lapis, barya, o baka pangungopya ng sagot. Kasi bakit? Big deal yan eh. Maliit na bagay lang yan. Pero pag nanganak yan, pwede tayo makagawa ng mas mabigat na pagnanakaw. At totoo talaga, lahat taga tayo dyan ng guilty. Ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit isang tao? Yes, kuya, guilty. Namawala ba stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi yung stress, kuya. Siyempre, halimbawa, kunwari, sinasaktan ka o niloko isang tao, no? Siyempre, kalau ko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang. Hindi mo talaga siya gagawin. Kaya nga lang may sinasabi, hindi mo naman kailangan pumatay ng tao o sabunutin yung tao harap-harapan, pwede mo palang gawin yan sa imagination mo lamang. Nagtarim ka lang ng galit, pero nakapatay na tayo sa puso ng isang tao. Kaya nga, lahat na tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigla kayong nadapa, napa-OM, alam nyo na yun. Before, kuya, nung hindi pa ako Christian, palaging may ganong scenario na nangyayari. Yun nga, no? Kasi ganito lamang yan. Mahal mo ba nanay mo? Yes, of course. Papayag ka, gagamitin mo rin pangalan ng nanay mo sa walang kabuluhan din? No. O hindi? Bakit hindi? Para lang sa akin is disrespectful siya. Tama. Kaya hindi mo kayang gawin yan kasi mahal mo ang loved ones mo. Yes. Mahal mo ang mga tao mo sa paligid mo kaya hindi mo talaga magandang binabastos. Sana nga, ganyan din yan, sana rin yan sa Panginoon. Imagine mo, ganda itong background na to, biglang mumurahin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan.
and I think familiar ka dito, na ang tawag dyan ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, lahat taga tayo dyan ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko hinuhugasan, sorry. Ulitin ko, hindi ko kayo sinisiraan o ginajudge. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao, no? Sa tingin mo kaya, halimbawa, kunwari tayo po yung mamatay, for example, at naharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa yung kasalanan or innocent kayong tao? Guilty. Sa tingin mo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay halimbawa? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. I believe sa langit, kuya. Bakit po? Kasi since tinanggap ko si Lord and everyday nagre-repent ako sa mga ginagawa kong kasalanan, and I believe naman na pupunta rin ako sa gusto ni Lord na landas para sa akin. So, yeah, I believe sa langit. Well, natindihan ko naman, no? Pero kunwari may isang criminal example. Halimbawa, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng mga pulis at siya dinala sa korte. At ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako sa nagawang kasalanan, pero baka naman po hindi ako sa kulungan. Kasi ako po ay nagsisisi na at pwede niya sabihin, sinuko niya sarili niya sa Panginoon, pwede niya sabihin niya sa harap ng judge yan. Pero at the end of the day, ang sasabihin pa rin ng judge, kailangan pa rin makamit ang justice, kaya kailangan niya rin pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Yes. Ngayon po, yung sinasabi ko po kasi parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao na sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang kanan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba ay nag-aalala sa sasabi ng Bible na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta? Subalit, hindi lang kung kayo, lahat tayo, kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-aalala sa sasabi ng Biblia? Paano ba sasabihin? Siguro may times na pag nag-doubt ako sa sarili ko, yes, pero since namatay si Kristo para sa atin. So, siguro, doon na yun na lang yung pangahawakan ko, kuya. Okay, naintindihan ko naman ito, no? Pero whether we like it or not, dapat naman talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin, no? Oo, bigla lang itong interview na to at ako lang po ay naghanap na ng tiyempo. Pero don't get me wrong po, walang masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? Pero curious lamang po, no? Hindi mo to pinili kanina sa tatlo na to. Natatakot ka ba sa kamatayan? No. Bakit hindi? Ngayon kasi, kuya, parang, for me lang, masayang mabuhay dito, pero at the same time kasi, alam mo yun, yung parang wala ka ng peace, yung halos buong bansa, nagkakagulo, buong mundo, ganon. So, parang nakakawala na rin ng gana minsan. Pero, syempre naman, hindi mo naman para kitilin yung sarili mong buhay sa ganun. Well, naintindihan ko naman nun, no? Pero halimbawa gusto mo buhay ng napakahabang panahon, ilang years gusto mo magtagal dito sa mundo na to? Siguro enough na yung 80 years. Ayaw mo dagdagan natin plus 20? Hindi na. O ayaw mo na? Ayoko na nga eh. Ayaw mo na, no? Pero alam mo ba hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? No. Yun yung problema na hindi natin natakot, no? Pero wag naman sana bigla sa gitna ng interview, bigla tayong pagsakan dito ng puno, o wag naman sana bigla tayong sagasaan ng sasakyan, hindi ko tinatakot, no? Pero ang buhay nga lang talaga ay maiksi lamang. Pero ito nga yung punto, sabi kasi sa Bible, no? Ang kabayaran po sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Pero don't get me wrong po, hindi ibig sabihin po nito ay mamatay agad kayo, mamaya, etc. Hindi. Kasi ibig sabihin naman po yan, may dahilan kung ba't hanggang ngayon ay buhay patay na lahat. At hindi lang kung ba't may mga tao dito sa paligid, ayun na, nakikita nyo, nararamdaman nyo na rin dito. Kasi yan yung dahilan kung bakit may dahilan lahat-lahat. Kasi nga, bagamat yan yung hustisya ng Panginoon talaga, actually ito yung isang salita kung bakit nagbabago sa lahat-lahat. Nalagyan salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Nabili ka na? Po? Mercy. Wait lang. Nalagyan mo salita ang mercy, M-E-R-C-Y. Yes.
Oh, yes po. Ano sa Tagalog nun? Kasi pag parang sinasabi mong humingi ka ng kapatawaran, like, I don't know. Kasi hindi siya kapatawaran muna eh. Ang ibig sabihin niyan ay awa. Ibig sabihin ng awa. Na kayo ba'y naghumingi ng awa sa araw-araw? Yes. Okay, ganito. When you say po mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin ko yung makasalanan. Inamin ko yung mahina at ikaw humingi ka ng tulong sa Kanya. At pag tayo humingi ng awa sa Kanya, ito ang pwedeng magbago sa lahat-lahat. And I think nabanggit yun na po ito lahat-lahat, no? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day? Ano ang ginawa ng Panginoon para hindi mapahamak? Nagpapa ako sa krus para akuin lahat ng kasalanan. Yun nga, no? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes. Pero nga, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, nung siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to, wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ng mga tao tulad natin. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan pero hindi siya minahal ng mga tao lahat-lahat. Yan yung dahilan kung ba't noong pa man, alam na ni Jesus na pwedeng mapahamak kanyang buhay dahil lang sa pagbabahagi ng katotohanan. Pero noong pa man, si Jesus ay Panginoon na talaga. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talo ang kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. At sa madaling salita, yung kaligtasan na yan ay kailanman ay hindi na po ito mawawala dahil sa nagawa ng Panginoon sa Kristo lamang. Kaya lamang, para doon tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin ito. Meron ka bang idea ano yung dalawa na ito? Ano kaya? Pero po. Ano yung dalawang bagay upang tayo po'y maligtas, bagamat ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon? May binigay ang Panginoon na dalawang bagay. Ano kaya yun? Sumunod at tanggapin siya. Yun yun? Pag ganda lamang yan. Actually, yung una nabanggit mo na kanina, pero baka hindi mo na siguro nakuha yung connection, no? Oh. Una, narinig mo salitang repentance? Yeah. Ano sa Tagalog nun? Hindi mo sure? Hindi ko sure. Okay, ganito lang. When say repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Halimbawa, pag ikaw ba ay nagkalagnat, makapunta ka ba dito sa lugar na to? No. Diba? So pag ikaw ay nagkasakit o nagkalagnat, gusto mo laging gumaling. Pag tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at papaguing ating kaisipan. Yan yung repentance. Turn away from sin and change your mind. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa din dalawang bagay na yan, ay pwede patawarin ng Panginoon, yung din bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigatan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron lang akong mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Yes. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? What do you mean, kuya? Like, mapapaisip ka after ng interview, mapaparealize ka, parang ganun. Yes. Okay lang mo maging honest, no? Do you think ba, no-open ko ba kayo sa ating napag-usapan? Hindi naman po. Meron bang Bible sa bahay niyo? Meron po. Nakapagbasa ka ba araw-araw? Sadly, no po. Ito lamang yan. Pag kunwari kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Kain. Di ba? Araw-araw. Kasi kung hindi, magkakasakit po tayo. So sana hindi po sa Bible, no? Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo masamang tao, wala mabuti sa atin, kaya from 1 to 10 ay negative po ang grade sa atin. Bagsak talaga po tayo. Pero mabuting balita ay marami naman maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay maliligtas, kung talaga po kayo ay nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay niyan, pwede tayo patawarin ng Panginoon, pwede tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigatan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito. Meron may katanungan po?
Wala naman, kuya. So, walang katanungan po, kapil papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo, stay safe po sa inyo. God bless po, at ingat po kayo, and stay dry na rin po, kasi talagang tag-init naman po talaga. So, maraming salamat, ingat po kayo. Thank you po. Thank you guys. Follow niyo si kuya and marami kayong makukuhang aral talaga. So, thank you ulit, kuya. Thank you.